Thank you, Brother June. Salamat din po sa inyong prayers. Good morning po sa ating lahat. Welcome muli sa ating pananambahan every weekend, Sunday. Salamat sa Panginoon dahil na-overcome natin muli yung nagdaang bagyo na yon, si Christine. And we are preparing also sa isa pang parating. At hoping na hindi naman ganoon kalakas din ang pagsalanta ng bagyo na yon. Sa lahat ng mga kasama namin na sumasamba sa Panginoon via Facebook and YouTube Live, purihin ang Panginoon dahil nariyan po kayo at sumasamba sa Panginoon. Si Pastor Dante po pala ay doon at naiwan muna sa kanilang tahanan upang gampanan yung kanyang pagiging responsible son-in-law dahil kailangan bantayan si tatay, father ni Sister Gina. Kaya it's either si Pastor Dante o Sister Gina yung magbabantay doon. Sister Gina magtuturo sa Sunday School. So I believe difficult decision ang ginawa ni Pastor Dante to stay. But I believe then, kailangan siya ng father-in-law niya para maalagaan. And we would like also to welcome sa pananambahan na ito ang mga kaibigan ni Josh, si Sean Kyle Libatic, Libatic, and si Nika May Mortil. So welcome sa inyong dalawa, sa mga kaibigan ni Josh. Thank you for probably in-invite kayo ni Josh and pinaunlakan nyo ang kanyang invitation. We hope na experience nyo yung pagsamba sa Panginoon sa worship service na ito. So itong Sunday po na ito na po yung culmination Sunday ng ating month-long emphasis sa ating missions. So yung message po natin last week was a powerful reminder to us that Jesus is supreme above all. We need it sa ating pagmimissions, sa ating tema na All of Jesus for All Nations. So we need to, kumbaga sabi nga sa CE, we need to put it sa ating folder, sa ating mind. Na para kapag kakailanganin natin yon, mayroon tayong makukuha, my Jesus is supreme above all. Kung mapapansin po natin, kahit nung mga nakaraang buwan pa, ang focus po ng ating mensahe ay pawang patungkol sa kung sino ba ang Panginoong Jesus. Di po ba? Maalala natin ang mga messages last Sunday. Yun naman po talaga ang kailangan nating mga aral at paalaala upang tayo ay makapagsimulang makabahagi at makapagpatuloy din sa pagmisyon. Ang sabi nga, all of Jesus for all nations. Upang mawin at ma-disciple ang mga tao sa mundo, they need to know not just a few or something about Jesus, but all of Jesus. That is why we have to bring it to them, all of Jesus for all nations. So ngayon pong umagang ito, tatapusin na natin ang ating tema sa buwan na ito sa isang mensahe na tumutukoy naman sa completeness ng bawat mananampalataya to do the missions. So magsimula po tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating text sa Colossians 2:9-15. Samahan niyo po ako sa pagbabasa na ito and with a humble heart, let us read the Word of God. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. In Him also you will circumcise with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God, who raised Him from the dead. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross.
He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Let us pray po muna. Lord God, to you we entrust the message for this morning through this passage, through this text na aming nabasa. Your word is powerful. Your word is necessary for us to be able to do missions. So give us wisdom, O Lord God, and understanding for us to be encouraged to take part in what you are doing in saving people. This is what we pray in Jesus' name. Amen. So dito po sa text na ating binasa, kung mapapasin natin, di ba, parang at first parang ang hirap niyang kumpara sa ibang mga text, parang kailangan mo pang pagtuunan ng pansin for you to be able to understand it. Kasi gumamit ng maraming mga metaphor si Paul dito sa text na ito. So, nagbigay po dito si Pablo sa mga taga-Colosas ng mga katotohanan na kailangan nilang malaman upang mapagtagumpayan ang panganib na kanilang kinakaharap dahil po sa pagdating ng mga false teachers sa iglesia nila. Tinuturuan sila ng mga katuruan na hindi naman itinuro ng Panginoong Jesus. So itong mga katotohanan po na ito na nakapaloob sa text na ito, na ibinigay ni Paul sa mga taga-Colosas, yun din po ang mga katotohanan na ating kakailanganin upang tayo po ay patuloy na makabahagi sa pagmimisyon. We need to know those things and we need to understand those truths. So, as we begin, let me ask you po this question. Ano po yung maaaring humadlang sa iyo o pumigil upang hindi kumpletong makabahagi sa pagmimisyon? Napapansin na po ba natin ito? Naiisip na natin ito? Ano ba yung mga bagay na from time to time ay nagiging hindrances natin? That's why hindi po tayo completely makabahagi sa pagmimisyon. O kaya po, kung palalawakin natin ang question na ito, ano po ang nagiging hadlang sa ating iglesia upang hindi tayo buong-buong makabahagi sa pagmimisyon bilang isang buong iglesia? Ang sabi po nila, may 3 pamamaraan para tayo po ay makabahagi sa pagmimisyon. Una po ay through giving. And then pangalawa, by praying. And pangatlo ay by going or sending missionaries. So, giving, groaning o praying, and going. So ito pong 3 na ito, o bilang isang iglesia po, we remain faithful po sa ating commitment na makabahagi sa pagmimisyon sa pamamagitan po ng giving o pagbibigay ng tithes and offerings. More than 10% of the total collection ng ating tithes and offerings in the whole month po ay ating ipinapadala sa Kamakop office, and a portion of it naman ay napupunta para sa mission. So as we faithfully give our tithes and offerings, tuloy-tuloy din po na nakakatanggap ng financial support mula sa atin ang Division on Mission ng ating Kamakop. At tuloy-tuloy din ang pagpapadala ng mga missionary. Gayon din naman, aside from that, we participate sa mission effort ng ating denomination by consistently praying for our missionaries. Let us take note po that every Wednesday, hindi po natin hinahayaan na hindi po tayo makapag-prayer meeting at sa ating online prayer fellowship via Zoom, hindi natin inaalis na palaging maipanalangin ang mga missionary natin, for we believe that our intercession for them is needed para sa gawain ng pagmimisyon. So in those 2 ways po, nakakabahagi tayo sa mission goal ng ating denomination. Can we give a clap offering sa Panginoon for that? We praise God dahil hindi po tayo zero sa pagbahagi sa pagmimisyon. Sa kabilang banda naman po, we should also believe na hindi tayo dapat makontento sa ganoon lang na partisipasyon sa pagmimisyon dahil 2 bahagi lamang po iyon. Mayroon pang isang bahagi that we have to be part of as well.
At iyon po ay by going to the mission field mismo. It could be cross-cultural, o yung pupunta po sa abroad, o pwede rin local na pagmimisyon, o dito po sa ating komunidad. Now, let me ask you again, in connection doon sa question natin kanina. Sa palagay nyo ba ay ready na ang ABCC na muli po ay makapag-engage sa pagmimisyon sa mga lugar po dito sa Olongapo kung saan may mga taong hindi pa lubos na nakakakilala kay Kristo? Are we already trained and equipped enough para po yung mga nangangailangan ng gospel ay makapakinig naman ng gospel, ang mga nangangailangan ng pag-asa ay makatanggap naman ng pag-asa? And now, kung sakali man po na isasagawa na natin ang intentional na pagmimisyon at pag-eebanghelyo dito po sa ating komunidad, balikan muli natin ang isa pang tanong. Ano ang posibleng magiging hadlang upang hindi ka kompletong makabahagi sa pagmimisyon na iyon? What would be your valid reason that you cannot participate sa pagmimisyon? So iyon po ang magiging topic ng mensahe para sa atin ngayong umagang ito. We have to deal those hindrances para tuloy-tuloy po at kompleto na tayo ay makabahagi sa Panginoon, sa pagmimisyon ng Panginoon. At mula po sa salita ng Panginoon nga na ating nabasa, ating tuklasin, what are the truths that can help us, you and me, to be completely engaged into missions? Kailangan natin katotohanan na ito sapagkat tutulungan tayo nito na buong buo ay makapag-mission. So may 3 pong katotohanan ang kailangan nating malaman at papaunawa iyon sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. So una po, ang unang katotohanan ay about the fullness of Christ. Ganito po muli ang sinasabi sa Colossians chapter 2. Then simulan muna natin iyon sa verse 6 para makita natin yung context. Ang sabi dito, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. Wow. Sa bahaging ito po ng kanyang sulat, patuloy na ipinapakita ni Pablo ang pagiging sufficient ni Jesus upang mapaglabanan ng mga mananampalataya ang krisis na kanilang kinakaharap, dulot nga ng mga nagtuturo pero baluktot at hindi katotohanan na mga katuruan. So dito po sa verses 6 and 7, in-encourage po sila ni Pablo na manatiling maging matatag sa pananampalataya nila at magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Jesus. Yung pagiging matatag nila ay doon sa foundation na na-establish na sa kanila. Be strong to that. Or be strong in that. Dahil nga kanilang tinanggap na si Jesus bilang Panginoon nila, dapat ay mamuhay sila na may pakikipag-isa sa Kanya at huwag nilang hahayaan na mapalayo sila kay Jesus dahil sa mga bago at maling katuruan. Siyempre, bilang mga na-establish na iglesia, every day, every week, namumuhay pa rin sila, then meron dumating na bagong katuruan. Ang sabi ni Paul, don't let those false teachings change your way of life as followers of Christ. And then hinikayat din po sila ni Pablo na magpakatatag sa kanilang pananampalataya na itinuro ni Epapras sa kanila. This faith na ang foundation ay ang Panginoong Jesus, dun sila humawak. Then after that encouragement and exhortation, sa verse 8 ay nagbigay ng warning si Pablo. This is the warning na kailangan nilang maging aware. Mag-ingat sila upang hindi mapaniwalaan ang mga bulaang guro sa kanilang itinuturo, gaano man gawin iyon na parang maganda sa pandinig, dahil yung mga itinuturo na iyon
ay nagtuturo na hindi pa sapat ang Panginoong Hesus. Itinuturo noon na kailangan pa nilang gumawa ng mga ibang mga ritual at alam pa ng ibang mga cosmic knowledge to complete and make sure their salvation. So beware of that, sabi ni Paul. Now sa verse 9, tuloy-tuloy ito na letter at pagsasalita ni Pablo, pagsusulat ni Pablo para sa kanila. Sa verse 9 naman po, ipinahayag ni Pablo ang kadahilanan kung bakit hindi dapat nila pakinggan ang mga bulaang propeta na iyon. So this is the reason why yung sinabi niya sa verse 8, those things are nothing. Dapat hindi na yun pinapansin. Ang sabi doon sa verse 9, for in Him, in Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. So ang katotohanan po na nasa talatang ito sa verse 9, ang siyang lunas mula sa mga maling katuruan, prinsipyo at paniniwala na kumakalat sa iglesia sa Colossians. At ito rin nga ang katotohanan na siya nating kailangan sa pagmimisyon, sapagkat sa pagsasagawa niyon, kakaharapin natin ang katuruan, paniniwala, prinsipyo at kaisipan ng mundo. Hindi po ba? When we evangelize, alam natin yan na when we talk to people, there are sometimes marami pa silang sinasabi kaysa sa atin. Because we are battling against principles, against beliefs, against things na natutunan nila for wherever man nila nakuha yon. So ano po ang katotohanan na ipinaalam at ipinapaunawa dito ni Pablo sa verse 9 na kailangan ng Colosas at kailangan din natin sa pagmimisyon? Ang katotohanan iyon po ay Jesus is God in the flesh. Jesus is God in the flesh. Si Jesus po ang visible expression of God and He possesses the fullness of the nature of God and His attributes. Sa time po nila na iyon, this is something surprising and para bang talagang amazing pakinggan. Dahil yun nga, di po ba, si Jesus ay kilala na namuhay bilang sa Nazarene, isang Nazarene, and then karpintero, and then nakasalamuha ng mga tao. So, kilala siya bilang taong Jesus. Now, si Pablo ang tinuturo nila, itong si Jesus na namuhay kasama ng mga nakakita sa Kanya at nakakilala sa Kanya, He is God. Diyos siya in the flesh. Nung kasama natin siya dito, He is God even at that time. So, yun ang kailangan nila na malaman. Sabi nga, whoever has seen Jesus has seen God. So itong mga itinuro niya, itong mga pinatotoo niya, ito ay galing sa Diyos mismo. Now, how can this truth help us in our desire to be completely engaging sa missions? Paano po makakatulong sa atin na buong-buong makabahagi sa pagmimisyon kung malalaman natin at mauunawaan natin that the fullness of Christ, the fullness of Jesus, He is fully God and fully man. Una po, knowing and understanding the fullness of Christ gives us boldness in our missionary endeavors. Bibigyan tayo nun ng lakas ng loob. Noong July 2020 po, nagsagawa ang Jesus Film Project ng survey asking 1,600 plus Christians why they don't share their faith. So 1,600 yon, binigyan sila ng questionnaire, why they don't share their faith. So sumagot po sila, at ang top 5 po na lumitaw sa sagot nila ay ito. Una, fear. They don't share their faith because of fear. Pangalawa, nothing keeps them. Walang pumipigil sa kanila sa pag-share ng gospel. Pangatlo, lack of opportunity. Pang-apat, they are unequipped to do it. Panglima, lack of interest. Parang hindi nila feel mag-share ng kanilang faith. Do you agree sa 5 na ito? Top 5 na ito? This is a surprising result ng survey dahil mapapansin natin
na sa top 1 yung fear as a reason why there are some Christians do not share their faith to others, then nasa top 2 yung mga Christians who believe na wala namang nagiging hadlang sa kanila sa pagbabahagi ng kanilang faith. Malaya sila na ibinabahagi ang kanilang pananampalataya sa ibang tao. It means they have this boldness to share their faith. Sa inyong palagay mga kapatid, bakit may ilang Kristiyano na natatakot na ibahagi ang kanilang pananampalataya sa ibang tao? According po sa survey na ito, ang ilang mga kinakatakutan ng mga hindi makapag-share ng gospel ay una, fear of rejection. Takot sila na ma-reject kapag sinare nila iyon ng kanilang kaibigan, ng community, o kung sino man ang lalapitan nila. Masakit ma-reject. Pangalawa, afraid na masabing pushy o ipinipilit ang kanilang faith. Kasi of course, you have to explain to them it. So ayaw nila masabi pushy sila masyado. Pangatlo, natatakot makapagsimula ng argument sa kanilang pagbahagi ng gospel. Para maiwasan ang away at argument, huwag na lang i-share. Ganun pa man, bagamat may kinakatakutan ng ilang mananampalataya sa pag-eebanghelyo at pagmimisyon, nagbigay din naman ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ng mga pananalitang pawang nakapagbibigay ng tapang na patuloy na ibahagi ang kanyang mabuting balita. We have so many passages in the Bible that can remove those fears of sharing the gospel. Sinabi ni Jesus sa ilang examples, these are popular verses, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Wala nang authority above me, sabi ng Panginoong Hesus. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. The one who have all the authority, kasama ninyo palagi hanggang katapusan ng panahon. At pangatlo, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Hindi, pwede na kayong maging saksi ko. Kayo'y magiging saksi ko pagdating ng empowerment para sa inyo. So mga kapatid, let us remember, knowing and understanding the fullness of Christ gives us boldness in our missionary endeavors. We carry the message of the one who holds all power and authority. Walang anuman o sinuman ang maaring makapagpatahimik sa makapangyarihang mensahe ng pagliligtas ni Jesus. And the same Jesus who overcame death and sin empowers us to go into the darkest places with confidence because He is with us. Gaya nga po ng patotoo ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Probably, those Christians na nagsagot na fear ang reason bakit hindi sila nag-share ng gospel because hindi pa nila fully nagagrasp ang power and authority of Christ. His fullness to bring salvation sa isang tao. Pangalawa po, na reason kung bakit makakatulong yung truth, the fullness of Christ, ay because it assures us that the Lord Jesus is sufficient for every need of everyone. When we go on missions, it is possible na makakatagpo po tayo ng mga taong nasa spiritual bondage o lugmok sa poverty o nakaratay sa banig ng karamdaman o mga nawawalan na ng pag-asa. Actually, yun yung mga tao na nandyan, looking happy, enjoying whatever they are doing. Pero deep inside of them, they are so poor, they are so sad, that they are trying to smile. But when they are alone, so dark place ang kanilang nararanasan. So, pero po, dahil kilala na natin at nauunawaan na natin kung sino ba si Jesus,
Alam natin kung ano ang ino-offer natin sa mga tao at paano natin iyon i-offer sa kanila. What we must offer people is not just a temporary solution, but a deeper relationship with the one who can heal their souls, satisfy their longings, and make them whole. Those sadness in their hearts, kasabay ng kanilang masayang mukha, ipapantay yon. Ipapantay ng Panginoon na kasabay ng masayang ngiti ay masayang puso rin naman. So let us give them Jesus, the one who they really need. Kaya po, bilang isang iglesia, mga kapatid, pagtulong-tulungan natin na ibahagi sa ibang tao ang ating pananampalataya. And let us not hesitate in going and making disciples of Jesus. Let's just do the missions dahil sagot naman po tayo ng fullness ng ating Panginoong Hesus. Amen po? So ang isa pa pong katotohanan na kinakailangang malaman ng isang iglesia upang ito ay kumpletong makabahagi sa pagmimisyon ay ang katotohanan about the believer's fullness in Christ. The believer's fullness in Christ. So tingnan naman po natin ngayon yung sinasabi sa Colossians 2:9-10. Sabi diyan, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. Then verse 10, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Nakita natin po yung shifting ng focus ni Pablo dito. Maliban po sa fullness of Christ, binigyang diin din po ni Pablo sa passage na ito ang fullness in Christ ng bawat mananampalataya. Sabi nga niya, you have been filled in Him. Nang ibig sabihin ay everything we need in life, in living righteously and godly, and even in doing the ministry and engaging into missions, all of it can be found in our relationship with Jesus. There are many people trying to find happiness sa iba't ibang bagay, in gadget, in games, in sports, and other things. Pag natagpuan nila ito, after some time, maghahanap naman sila, hanap ulit ng iba pa. Why? Because those things cannot fully satisfy. Ang sinabi po ni Pablo sa mga sumunod na talata, ito po yung magandang malaman po natin. Dahil malinaw po na nagpapakita iyon kung bakit ang bawat mananampalataya ay already complete in Jesus to do missions. Hindi na tayo naghahanap kung saan pa tayo mapapasaya because we are complete in Jesus. In verses 11-12, ipinapahayag po dito na Christians are complete in Christ because they are united in Him through spiritual circumcision and spiritual baptism. Ito na yung medyo parang jargons. No? Ang sabi po sa Tagalog version ng Bible, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Sa pamamagitan ng bautismo, na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So to be able to fully grasp yung truth sa passage na ito, hindi tayo titingin doon sa physical things. Kung hindi, ano yung spiritual meaning, spiritual na pinopoint out ni Paul through using those physical matters, physical activities. So dito po, ginamit ni Pablo ang circumcision o pagtutuli metaphorically to describe the spiritual action na ginawa ni Jesus sa mga nananampalataya sa Kanya. So di ba alam natin yung pagtutuli. So spiritually, ang meaning po noon is tinanggal ni Jesus ang old sinful nature. Kinat iyon, yung sinful flesh sa puso ng isang mananampalataya. Wala na. Tinuli na doon sa puso niya. Then gumamit din si Pablo ng pangalawang metaphor na pagpapabautismo. Yun naman ay upang ipaliwanag ang accomplishment na nagawa
o ginawa ni Jesus sa isang mananampalataya dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. So, babautismo, di ba? Death, died, and then rose again, alive again. So in this context, ang dalawang physical na gawain na ito, circumcision at baptism, ay nag-i-imply ng truths na giving up of old sinful life and living a new life of those who are already in Christ. Yun yung truths na gustong makita ni Pablo na buong buo. Pagsamahin nila yung dalawang truths na yun at yun yung buong fullness ng bawat mananampalataya in Christ. Giving up of all sinful life and living a new life are so possible, and not just possible but certain in Christ dahil tinanggap na ni Jesus ang kapangyarihan upang gapiin ang kasalanan sa puso ng isang mananampalataya at upang maiwaksi din at matalikuran na niya ang masamang hilig ng laman. And then, namatay na rin siya at muling binuhay kay Kristo upang maisapamuhay ang bagong buhay na ibinigay sa Kanya. Pag namatay na, ibig sabihin, wala na iyong dead body na iyon. At pag nabuhay na uli, ibang life na. So that is the truth of the fullness in Christ ng bawat Kristiyano. Mga kapatid, we need to know and understand this truth because as Christians, we are witnesses of Christ. Embrace po natin yan. We are witnesses of Christ. We witness we give witness para sa ating Panginoong Yesus. Bilang iglesia, nagpapatotoo po tayo sa komunidad at sa mga nakakasalamuha natin kung ano ba ang bagong buhay na ibinibigay ni Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya. This is the new life that Christ has given me. Parang ganoon yung testimony po natin. Remember, our fullness in Christ empowers our day-by-day transformation. Our day-by-day transformation is being empowered by our fullness in Christ. Let me give you po an illustration to supplement this point. Nung ako po ay nasa elementary pa, I think grade 4 po iyon, may isang kwento akong nabasa, probably nabasa niyo po ito, tungkol sa isang binatilyong naulila na at naninirahang mag-isa sa kanyang bahay kubo. So dahil po naulila na at walang kumukop-kop, napagdesisyonan ng mga magkakapit-bahay na tingnan-tingnan ang binatilyo kung mabuti pa ba ang kalalagayan niya doon. Kung okay pa siya. Isa pinapadala nila ng ulam, ng bigas, etc. Napansin iyon ng binatilyo at kanyang lubos na ikinasiya ang pag-aasikaso sa kanya ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit dahil may kapilyuhan ang bata, sa mga pagkakataong nababagot siya o nakakaramdam ng takot sa kanyang pag-iisa, ang kanyang ginagawa ay sumisigaw siya at humihingi ng saklolo. Saklolo, tulungan niyo ako. Agad-agad naman ay nagtutungo sa bahay kubo ang kanyang mga kapitbahay para sumaklolo. Pagdating nila, hahagik-hik ng tawa ang binatilyo at sasabihin, biro lamang po yon, wala naman talaga ako sa panganib. Matapos pangaralan, aalis na ang kanyang mga kapitbahay para magsibalikan na sa kanilang tahanan. Madalas ganoon ang ginagawa ng binatilyo kaya naiinis at nagagalit na rin sa kanya ang ilang mga kapitbahay niya. Ulitin mo pa yan at hindi ka na talaga namin paniniwalaan, sabi ng kanyang mga kapitbahay. Kayo naman po, hindi naman mabiro, ha 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 ha. Ang isasagot naman ng binatilyo. Isang gabi, habang naghahanda na sa kanyang pagtulog, hindi sinasadyang natabig ng binatilyo ang gaserang ilawan niya. Dahil doon, dagli ang nag-apoy ang kanyang papag na hinihigaan. Kumalat iyon at nadamay na rin ang sawaling dingding hanggang umakyat ang apoy at umabot na sa pawid na bubong ng kanyang bahay kubo. Habang nangyayari iyon, mabilis naman na lumabas ng bahay ang binatilyo at sumigaw ng saklolo. Saklolo, tulungan ninyo ako. Matagal na siyang sumisigaw,
Matagal na siyang sigaw ng sigaw, wala pa ring dumarating na saklolo. At matapos ang ilan pang minuto ng kanyang kakasigaw, natupok ng tuluyan ng apoy ang kanyang nag-iisang bahay kubo. Iyon ay dahil wala nang sumiseryoso at naniwala sa sinisigaw niya. Let us remember, my dear brothers and sisters in the Lord, our changed life in Christ and our being filled in Him is the foundation of our witness. Our changed life in Christ and our being filled in Him is the strength of our witness. We are Church of Christ because Christ is in us. And we have a message to tell because there is something that Christ has done in us. At sa ating pong pagmimisyon, ibinabahagi natin doon ang ating patotoo kung paano tayo binago ni Kristo. Na siyang nagbibigay lakas sa atin to confidently invite others to experience the same transformation na atin mismong naranasan. Habang nakikita natin araw-araw kung paano binabagaw ni Jesus ang ating buhay, tumitibay at lumalalim din naman ang mensahe ng ating patotoo sa ating pagmimisyon. Ang kapangyarihan ng pagbabago na ating nakikita na ginagawa ni Kristo sa ating buhay, ang siya ring nag-uudyok sa atin to go out and share the good news of what Christ has done in us sa mundo na so desperately in need of the same transformation na naranasan natin dahil sinasabi natin, totoo na nagbabago ng buhay ang Panginoong Jesus. And this changed life is so wonderful. I want you to experience it. Let me tell you how to have it. Mga kapatid, as believers, we are called to live out this new life boldly and to share the message of the transformation courageously with others. Whether through our words, our actions, or our commitment to the Great Commission, we are to be agents of God's mission in the world. Let us be reminded that missions is about bringing the message of the fullness in Christ of every believer to a world that is empty, lost, and in need of the Savior. That is one truth that we need to know that may completely help us engage in missions, into missions. Pangatlo po, sa pangkatotohanan na kailangan nating malaman at maunawaan upang tayo ay completely makapag-engage sa mission ay ang our victory in Christ. Our victory in Christ. Matapos po nating malaman ang fullness of Christ at ang fullness in Christ ng mga mananampalataya, napakagandang malaman din, hindi po ba, kung ano naman ang significance ng dalawang katotohanan iyon. Sabi po sa verses 13 to 15 ng ating text, "And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh," medyo naintindihan natin ito ngayon, "God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him." Wow! Ganda po ng sinabi dito ni Paul. Ano po ang ibig sabihin para sa atin ng pahayag po na ito? Una po, we have victory over sin and death. We have victory over sin and death. Dati po, tayo ay mistulang mga patay dahil sa kasalanan. Sunod-sunuran lang, saglit lang na attempt, bagsak, fall kagad sa temptation. Ngunit dahil kay Jesus, tayo po ay muling binuhay kasama niya. Sa mga mahihilig po sa basketball, ang NBA Finals 2016 po, ang maituturing na greatest comeback ng isang team from a 3-1
deficit. So condolence sa atin po ng mga Warriors. Ayon po sa isang ESPN sports writer, ang Cleveland Cavaliers lamang ang tanging team na nakabangon mula sa pagkakalugmok na iyon. Ang kalaban po nilang Golden State Warriors ay isang panalo na lamang ang kailangan upang mag-champion na sila. Pero sila naman ay kailangan pang makatatlong sunod-sunod na panalo bago makamit ang kanilang tagumpay. So the odds, di ba? At nagawa nga po nila yon. Mula sa 3-1 deficit, sunod-sunod nilang naipanalo ang kanilang laban upang makamit ang kanilang tagumpay. At iyon nga po, sa ngayon, ang itinuturing na biggest series comeback in NBA Finals history. How glorious is that as NBA champions. Ngunit mga kapatid, tayo po ay mayroon ding hindi lang biggest, kundi greatest comeback history sa kasaysayan ng sanlibutan. Through our Lord Jesus Christ, God has made us alive from being dead to sin, forgiving all of our trespasses and wickedness. This new life na ibinigay ng Diyos sa atin in Christ ay tunay na gift of grace. Because of God's grace through Christ, we are no longer under the burden of condemnation. We are free. No more people na walking na may tanikala at patungo sa kapahamakan. And how glorious is that as a comeback life story to tell. So ang isa pa pong ibig ipakahulugan ng sinasabi ni Pablo dito po sa verses 13 to 16 ay, we have victory in Christ over all evil forces and kingdom of this world. In verse 15 particularly, ang sabi doon, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Sa gera po, pag sinabing disarmed na sila, sabihin wala na silang kakayanang lumaban. Tinanggalan na sila ng mga baril o tinanggal na sila ng mga pana, ng sibat. So they don't have any power to fight pa. So yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus. He disarmed the rulers and authorities. Ang sabi po nila, ang pinakamahirap kalaban daw ay yung kalaban na hindi mo nakikita. Naniniwala ba tayo doon? Yes, it seems it's true, di po ba? Dahil how can you fight against an enemy kung hindi mo nakikita kung paano siya kumikilos o gumagalaw? Sabi nga po ni Oscar de la Hoya hindi raw po niya kinaya si Pacquiao dahil hindi niya halos makita ang mga suntok niyon sa bilis ng mga kamao ni Pacquiao. Pero po ang sabi naman ni Pablo sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. At yun po ang mga kinakalaban natin as we engage into missions. Hindi lang po mabibilis na kamao ang ating kalaban, kundi ruling, authority, cosmic powers, and spiritual forces of evil. There is one story nga po about it na mababasa tayo sa Acts 19:11 to 16. So ito po yon, basahin natin. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas din ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Ang sabi po nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo, sabi ng mga Hudyo na yon. In verse 14, kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit,
habang sinasabi nila yon na lumayas kayo sa ngalan ng Panginoong Jesus na tinuturo ni Pablo, sumagot ng masamang espiritu doon sa mga lalaki ngayon. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Not all can cast out demons. So this is the reason why we do not just go into missions without getting prepared. But the good news po mga kapatid, ang lahat po ng preparation na kinakailangan nating gagawin ay nagawa na ng Panginoong Jesus. It is done. Finished na lahat iyon. Christ, through His death and resurrection, disarmed and defeated the demonic powers that once held humanity in bondage. In reality, in truth, wala na silang power. They were just pretending to have power, but over Jesus, who disarmed them, wala na silang power. This victory is not just a past event, it has ongoing implications. At isa po sa mga implication na iyon ay the forces of darkness no longer have ultimate power over those whom Christ has saved, whom Christ has filled, and whom Christ has empowered to do the mission. Be always reminded, mga kapatid ko, that the victory of Christ is also our victory, for we are in Him. So knowing and believing the victory of Christ over sin, death, and the power of darkness gives us confidence and purpose in our mission. We are called to live out this victory and proclaim it to others. Napakagandang malaman, di po ba, ang mga katotohanan na iyon at i-embrace natin those truths because it gives us, yes, I need this. I will take part in missions. So dito po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito at maging ang ating tema sa buwan na ito na mayroong emphasis sa missions. Let us remember that in Christ we are complete. The fullness of Christ is our assurance that everything we need to do for the mission, in the mission, ay nasa kay Jesus na po lahat. The fullness of Christ and our fullness in Him assure us of our victory in our mission endeavor. Nawa po mga kapatid ay nahikayat tayo at muling napalakas ng mga katotohanan ito sa ating pagnanais na buong-buong makabahagi sa pagmimisyon. What we desire to see is all of Jesus for all nation. And as I end, let us remember this statement from Christian and Missionary Alliance, nakabilang tayo. The Alliance mission and vision are rooted in the call to a deeper life in Christ formed during our early days, which continues to fuel our call to go wherever and whenever God leads. Maraming salamat po. To Christ be the glory.